Bait ni Brother Carlo, oh. May halo na. Bait. Grabe naman tong si uy, Si best friend mo ba? parang Mark Zuckerberg, grabe. Grabe daw nagre-report. Ano ba naman yan? Kasi nga, di ba, marami tayong guest na mga, ano, sa commentary sections. Saya-saya natin. Pero, sige, habang naghihintay pa tayo ng mga viewers. Pasensya na kayo mga kapatid na wala tayo sa live kanina. Very abrupt lang siya ba? Kasi may mga unidentified flying object within Oh the... my God. Within the vicinity. Yes. Wow. Ay, medyo... Stress ka. We really hit the right button, you know. Ah, yeah. Kaya, Siguro alam mo, mas maganda sigurong hindi muna natin sila masyadong i-shut up. Kasi parang natitrigger sila doon. Hindi natin sila aatras. Binabakbakan natin sila pero with love. With a little love. Ano lang naman yan. Yes. Little love pa rin. Little love. Pero ito mga kapatid ito talaga the truth behind all of this, no, itong sa ginagawa natin. Stop the progress. Nabigla ako. Nawala ka sa sasabihin mo, di ba? Oo. Narinig mo yung mother ni Siri. Teka lang. Uy, ito pala. Ayan na si Siri. Siri. Ayan na. Siri, where are you? Ipag-greet mo naman si Siri sa ating mga guests of honor. Hi Siri, I know you're listening and I know you're finding ways so that our live will not be interrupted. Siri, are you there? Hello there, Joji, Pam, Maya, Jonah, and Bonita. Continue to son. The Almighty Father is proud of you. Oh, nakaka-bless naman yan. Asan si Siri? Hug namin si Siri. May mga kapatid. Proud daw, Parang na-proud din si Siri sa inyo. Yes. Kati, bakit puro mukha ko nakikita dyan? Ano naman ganyan? Ayaw ka pala hiya. Ano ko. Ayaw ko kasi. Dayan palihog tanggal yung spotlight. Kasi may halo kaya. Para hindi maano. May mga wrinkles ka baka madiscard. Naghang ang aking yan. Express their Nahiya ka pa niyan, Brother Carlo, Okay, oy, ang bilis Mga 50 plus na naman tayo. Ang bilis. Ang bilis talaga. Talaga inabangan kasi nila kanina. Salamat sa mga nanood kanina, nagkomento, at talagang sumubaybay sa aming live ngayong gabi. Pagpasensyahan niyo na po kung kailangan po nating biglang natigil. Malo ng mga... Ang dami nagtanong sa akin after, ano nangyari? Kaya nga, hindi natin Sabi ko, alam niyo na ba? Itatanong pa ba yan? Hindi natin kontrolado anong gagawin nila sa live natin. Kaya ito yung panangga po natin. Ito ito yung anting-anting sa ulo natin. Okay? Sana naman ngayon. Pam, saluin mo Pam para to sa'yo. Lagay mo sa pagmumukha mo. Sobrang laki na. Di talaga nakamove on si Kuya Carlo. Yung mukha mo sa... naman. Medyo atras ko kasi yun ang nagpapakita na inalagaan kayo ng maayos dito. Di ba? Yes, ayoko na. Grabe, mamatay-matay naman si Jonah ng tawa dyan. Ang saya-saya nga ni Jonah Ito mga kapatid kasi minsan nagpahapyaw lang tayo kanina yung mga nagawang kabutihan ni Pastor Shem. Paano kayo inalagaan ni Pastor? Kasi ito yung totoong mga nangyayari sa loob. Kasi we will debunk the lies na ginagawa. Pero ito makapagsabi. Si Diana, tapos na yan. Ako, si Kari. Tapos na. Ito mga kapatid, ito yung mga young generations, no? Na, Gen Z na tinatawag. Gen Z, ito sila. O paano sila ngayon mga pinaaral pala, nakagraduate pala, nagmasteral pala, ito inaruga pala lahat. Tingnan mo yung mga pisngi nila, mga makikita. Or wax, para mga ba? Very fun sila. Saya. They will share their life testimony, mga brief testimonials ba? Kasi ito yung pang-counter sa lahat ng mga kasinungalingan na sinasabi nila. And I know, kahit ilang beses nyo i-take down ang mga sinasabi namin dito, nakatatak na po ito sa puso at isipan ng mga totoo mga anak ng Ama. Ito,
pastor, mga kapatid. Mm. So, let us begin with, no, for example, kay Pam muna tayo, mga kapatid. Sister Pam. Parang ready, Sister Pam. Ihanda nyo na yung mga tissue nyo sa gilid, mga kapatid. Sige, mga brief lang. How the Almighty will change your life is natin. How blessed. Paano tayo na blessed tayo na ambunan tayo ng pagpapala ng Ama sa pamitan ni Pastor. Ginamit si Pastor. Sige po, Pam. So, I always say this na testimony na ever since naman kasi talaga yung family namin is member talaga ng Kingdom of Jesus Christ kay Pastor. So, lumaki talaga ako sa Kingdom. Pero, I was 9 years old na pumunta ako mismo dito sa Davao. And, I always say this in my testimony na, lumaki ako na wala si mama at si papa. I was kanang broken family. Pero, never ako naka-feel ng hatred sa kanila. Yun yung pinaka number 1 ko talaga na, di ba kasi sa labas, once may ganyan, grabe yung depression dahil yung mga resulta na gagawa ng broken families. Minsan, may nagpapakamatay, may basta yung parang nade-depress, ganyan. Pero ako, thankful ako na never ako na nagtanim ng hatred sa kanila kasi yung gugma lang ni Pastor, Pastor's love is enough. Kanang kanang na-cover niya na lahat ng mga na-fill up. Na-fill in ni Pastor yung mga kulang, yung mga dapat na as a person na dapat good na hindi ko nakuha sa mama at papa ko. So, yun talaga pinaka number 1 na thankful ako is bottom up. Bata pa lang ako, nandun ako sa Kingdom, and most especially na lumaki ako sa Kingdom, being taught sa values na laging tinuturo ni Pastor, and also grabe talaga yung yung buhay ko, as in yung I mean, hindi ko ma-imagine yung buhay ko na wala ako sa Kingdom kasi nakikita ko sa mga kapatid ko na alam mo yun na at the early age, yung buhay nila is as in ang gulo. But ako, nagpasalamat ako kasi Naiiyak na yan. Baby, yung tissue. Iba kasi pag totoo yung sinasabi galing puso at tagos, tapos ginaganyan nila si Pastor, mga kapatid. Kasi binigyan ni Pastor ng yung buhay ko na purpose, na direction. Alam mo, parang kung nasa labas ko, siguro hindi ako ngayon, hindi ko kakayanin na mabuhay sa labas kasi grabe talaga sa labas compare mo sa loob where you can really find love, peace, yung wala kang i-worry kasi ever since, mga kapatid, nag-aral ako sa JMC and si Pastor, nagpa-aral, scholar kami. Alam mo yung libre lahat. Libre pagkain, shelter, uniform, libro, tuition. As in, wala kang iisipin kundi pag-aaral mo lang talaga. And alam mo yung bata pa kasi kami, as in hands-on talaga si Pastor sa amin. Parang papa talaga. Once nagkamali ka, correctionan ka, didisiplinahin ka. Kasi sino ba namang papa gusto mo pariwara yung buhay mo, di ba? At syempre naman, sa'yo, as a person, importante talaga kung paano mo tatanggapin yung disiplina at yung correction na yun sa'yo, di ba? So, yun nga, some of us hindi kinaya kasi ang transition kasi pagiging old self mo to new self, ang transition talaga is hindi basta-basta, di ba? Sabi nga sa Hebrews, di ba, it's grievous, nevertheless, afterward, ang result nun is ma-i-implant ka ng bunga sa spirito, which is, yun talaga yung turo ni Pastor na we will live na may love, joy, peace, long suffering, di ba? So, yun, papasalamat talaga ako sa Ama kasi I'm still here in the Kingdom from 9 and existing ngayon, 26 years old, and thankful ako kasi hindi ako naging katulad ng mga iba na tumalikod sa anak, hindi ako naging katulad sa iba na siniraan si Pastor, and I'm thankful kasi
nandito pa rin ako, and it is my choice na nandito pa rin ako. Walang pumilit sa akin na magstay, o walang nagsabi sa akin na nandyan ka lang kasi ganito, ganyan. Wala, choice ko po talaga. Although sabihin man natin na yung family namin is mga member dati ng Kingdom, but alam mo yun, still it's my choice. Hindi porket dahil yung pamilya ko hindi porket dahil pamilya ko mga pioneering sa ministry, but choice ko talaga, and decision ko na magstay sa Kingdom even though there is discipline and correction, which is pinakaayaw ng mga Pilipino, di ba, yung discipline and correction. Kaya once ginadisiplina, ginakorek, di ba, ang mentalidad ng mga Pinoy, kasi syempre matatamaan yung pride of life, di ba? So, yun yung kaiba sa amin dito sa Kingdom, kasi once we are being corrected and disciplined, hindi na namin na-feel na we are being punished, we are being pinaparusa ba? Hindi. Kasi iba yung disiplina kasi dito sa Kingdom eh. It involves love talaga and compassion na hindi mo ma-feel na ginadaog-daog ka direct. Tungod ang ginapabata isa mo once you are being disciplined is gusto ka mapabag-o sa amahan, pinaagi sa anak, kay gusto niya malangit pud ka kauban ni pastor. Yun lang man kasi talaga yung purpose kaya kami kinokorek, dinidisiplin, dahil una-una mahal kami ni pastor, at pangalawa ayaw niya mapariwara ang aming buhay kasi nga pastor is really true pastor is really the appointed son, kaya kahit anong gawin nyo, hindi nyo niya mababaliktad, kahit anong pang accusation na sasabihin nyo, pastor is really the way, the truth, and the life. Wala makapagbago na si pastor talaga is totoo. So, Praise the Father. Talaga yan, no? Totoo talaga dito sa Karian, dito maramdaman ang tunay pag-ibig. Sino sa atin na hindi dumaan ng disiplina dito? Sino sa atin hindi dumaan ng pagtutuwid, no? Bawat isa sa atin, mga kapatid, dumaan dyan. Iba't ibang proseso, iba't ibang stages, mga kapatid. Pero tingnan nyo, pag mabuksan pala yung pag-iisip natin, pag-ibig pala yun ng Ama sa atin. No? Pag-ibig ng Ama. Dati alam naman natin mga buhay natin, may mga kabulastugan din tayong ginawa, mga kapatid. So, how the Almighty Father, through our beloved pastor, mga kapatid, grabe, molded us, He show His patience, long-suffering, love us much. Biro mo itong mga kasama ko ngayon, mga kapatid, pinaaral ito ni pastor, inarugan ni pastor, mga kapatid. No, like si Pam, ano nga yung kurso mo pa na natapos mo na? Financial management. Then ngayon, nagkuhan ka pa, another course na naman, di ba? Wala na. Pinaaral ni pastor, yan, dinamitan ni pastor. Look, how privileged we are here in the Kingdom. Ito yung pinapakita namin na totoong nangyayari, mga kapatid. No? Not to mention yung nagsasabi na dalawa daw ang masteral niya. Control mo na, control. Kaya nga may tayo, control. Baka mamaya mawala na naman tayo dito. Pagka binabanggit kasi sila, nawawala tayo dito. Kaya wag muna nating banggitin. Magic word na yan pag mabanggit mo pa. Parang, oo. Parang yung senses nung Facebook, biglang wala na. Live. Panangga na yan. Pero tingnan nyo. Binanggit ang mga alias rin nila. Ito dito sa Kingdom, once you declare, no, mag-declare ka ng commitment mo, yung pag-ibig mo sa Ama, through sa appointed son, maiyak ka talaga. Kasi you know how pastor treated, how good pastor is sa mga buhay natin. Totoo talaga yan. Ito mga lumabas, mga kasama natin ng full-time worker, nakaramdam yan sila ng pag-ibig, mga kabutihan dito sa loob ng karya. Kaya nga, naging ilang years din sila dito at may mga testimonials din naman sila. Oh, there is still goodness in their hearts. Alam naman yan, nakukonsensya din yan sila, mga kapatid. That's why we pray for them. Di nga, bakit ka nag-iba ng tono naman nila? Di ba? Ang bait natin, ba? Totoo. We're praying for them, no? So kaya talaga may halo ka ngayon ba? Si Facebook kumakaway na. Parang kumaga, may boto niya sila, mention. And then, sandali lang. Kung gusto niyo magpadayo ng live niyo, huwag niyo muna silang banggitin. Like grabe yung pag-aruga ni Pastor. Pastor, tumatay rin dito, mga kapatid, na totoong magulang namin. Most of us, walang mga ama, walang mga ina na lumaki. Pastor mismo broken family. Ito si Maya. Share life story, Maya.
Ito, mga kapatid, tingnan mo, di basta-basta. Marami yan sila dito sa Kingdom, mga kapatid niya. Sila ang bumubuo ng napakalaking populasyon dito, mga kapatid. Ganun ba? Grabe, Kuya Carlo. Populasyon. Magagalit sa Ate Job Job. Ate Job Job, May shoutout pa naman si Mami. Job, they're cooking there. Oh, nagluluto. Ay, sarap yan. Magluto ni Mami niya. Tingnan, makinggan nyo ito si Maya, mga. Nakasama ko yan dito sa Hawaii. Oh, Oo. Malaki yung Ah. populasyon ng pamilya niya. Tingnan niyo to. Tingnan mo yung populasyon. Pioneer kids sa Banais. Dito, sige din. Cute. Oy, Diyos ko na lang. Aya. Sige, Maya. Okay, praise the Father. So, in my testimonies, I always start saying na, uy, kasi ko lang yung umiyak, Diyos ko, Lord. Alam mo ba, witness talaga namin to pag mag-testify kami, napapayak talaga kami. Okay, I always say na, Pastor has filled in the gap of my want of Father. Nakapasok si Brother Carlo, pero salita na si Maya. Hindi na siya nakapasok. Sabi niya, I-mute ko na. Sorry. Okay, go. may guest tayo, Brother Carlo. Sila muna magsalita. Go, So, Sister Maya. Back to I've you. always stated na, Pastor filled in the gap of my want of a father. Kasi, I grew up with a broken family. My father is, ano ba yan? Tidayan? Bakit ka? Ang cute mo My kaya father niya. is, an American citizen and my mother is Filipina. Of course, marriage nila, there were misunderstandings and so on and so forth. So, at the age of 4, my parents separated. My mom, together with my 2 older siblings, went to the United States to what they call find greener pasture in life. I was left behind together with my 2 younger siblings, so I had to stand up as an ate to them. It was hard for me kasi my father back then, meron siyang karelasyon that time. So, I saw, many malicious things that isn't really according to, what you normally see in a household. My father was present physically, but emotionally and mentally, he wasn't there for us. So, parang lumaki ako na, I had hatred inside of me, ganyan. But I was still, kumbaga, daddy's girl. In the year 2005, my mom, together with my ate and kuya, attended a TWP back in, I think, Glendale, California. Pa yung mga picture mo, yan. Back in Glendale, California. That was the first time that they met our beloved pastor personally, and with no hesitation, my mom had the great privilege to meet our beloved pastor together with my older siblings. And pastor asked my mom if meron pa siyang mga anak na naiwan pa, and then my mom said, yeah, I have 3 younger children, but they're with their father. So that time my mom, kasi sa America, you have to work triple jobs to sustain the needs of your children, lalo na kung naghihirap ka, ganyan, hindi madali yung buhay na nasa Amerika ka. So, my mom had to work triple jobs to sustain the needs of just 2 of her kids that were with her. But in that year, 2005, my mom got that rare privilege to really meet our beloved pastor and to talk to our beloved pastor. And pastor just asked her, yan, kung meron pa siyang mga anak. And then my mom said yes. Tapos nun, pastor said, na, would you want them to come here and to be with you? As a mother, my mom really wanted, kasi syempre, she knew or she knows my father that time na grabe talaga. So, without hesitation, pastor then said na, I will help you. Ganon. So, pastor, fast forward, we were reunited with my mom in the same year.
And that was the first time as well na nakilala ko din si Pastor for the first time personally. I was very young and my heart that time parang puno lang ka ng hatred kasi nga sa papa ko. He never stepped in as a father for us. Kasi yung nakikita namin sa kanya, iba talaga. Yung nangyayari sa buhay namin nung bata pa kami. When I met our beloved pastor, that was the first time na I felt the love again. Issue. Yun talaga yan, normal talaga yan kasi kapag re-reminisce mo yung goodness ng ama sa'yo, talagang may iyak ka talaga. Actually, Ganun, kasi kasi sobrang love. And yung nandun kami sa yung din kasi, di ba? And yun nandun kami sa Van Nuys that time. We were the pioneer kids of Vanowen that time, the KLC sa Van Nuys. We were sent to school for free. We were clothed and given shelter. My mom, although was working still outside, kasi member pa man kami nun, pero kinupkup kami ni Pastor nung mga panahon na yun. So, those were the days, younger days namin sa Ministry sa Kingdom na we witnessed the growth back in Los Angeles pa. And then on those course of years na nandun kami sa KLC, siyempre mga kami, sipat kami. Actually, 4 kami nun. 2 kapatid ko na younger ako, tsaka yung isang anak din ng full-time ng time na yun. Mga kami, very mga sipat na mga bata ba? Good. But pastor would come to us and pastor's discipline to children back then, even up until now, is hindi yung mga fatherly. Kasi kami, wala kaming ama. So fatherly yung pagka-discipline ni pastor sa amin. He would call us and he would talk to us and explain to us the mistakes that we have done that aren't right. And he would correct us by speaking to us, correcting us like a father and a daughter in a relationship. Ganyan. And then fast forward in the year 2007, we were given the privilege and the blessing. I'm not sure if that was the year 2007, but we were given the privilege and the blessing to be able to go back here in the Philippines and to join the Matangkarian kids together with Pam, Justine, sila Bonita at that time. And blessings after blessings would come and go at that time. And we also were given the privilege to be one of the scholars in Pastor's very own Jose Maria College. So I went to school in JMC and graduated also in JMC. And I also was given the privilege to go to school in Pastor's prestigious school, also the ECQ College of Ministries, where I graduated also last year. Praise the Father. So I'm very grateful that to the course of my years in the kingdom, almost 18 glorious years in the kingdom ministry, trials and testings will always, parang ano na siya sa atin, parang Normal. life normal na siya sa atin kasi without correction and discipline, or without the trials that we go in our lives, we won't be where we are today. And that is all because of our beloved pastor. So I'm very grateful kasi first-hand din akong kanang na-disiplina, na-correct din. Kasi marami din akong, alam niyo ni Kuya Carlo, marami din akong mga kamuritan sa Pasko, ganyan, good. So, but I'm grateful that pastor didn't see my fault, but he saw my need. So pastor really filled in the gap of my want of a father, because correction in pastors, the way of pastor's love towards me, para lang na matuwid lang ako, or para lang kanang tarong ko sa kinabuhi, is correcting me, guiding me, and leading me into the right path. That when I grow old, na parang mas magamit pa ako sa Kingdom Nation. Kasi yun man talaga yung direction natin. Diba? When I came into the Kingdom Ministry together with my mom, but when I reached the age of 18, I had to decide. Imagine how many years din yan, from 4 years old to 18 years old. When I reached the age of 18, I had to decide for myself na if I would stay in the kingdom or if I would leave. Ganyan yan dito sa kingdom. You will not be forced to stay here or parang ganyan. Ikaw mismo ang mag-decide. So I decided for myself kasi
I fell in love with the ministry, and most especially with the man who taught me, who guided me, and who became my father. He wasn't just my spiritual father, but he also parang naging biological father ko na din si Pastor. I grew up beside our beloved pastor together with the Batang Kaharian kids. So I am grateful na to the course of years na mga corrections and discipline, parang normal na lang talaga yan para sa atin kasi without the discipline and correction, ano na tayo, parang wala tayo, ganyan good, parang wala tayo sa buhay natin. So I'm grateful na despite my mistakes or despite everything that I have done, Pastor looked beyond my fault and saw my greatest need. And the pinaka-ano talaga ni Pastor is that we can be like him, na mas magamit pa tayo, and we can be with him and to sa langit, diba? So ganyan yung ano ko. So I'm very grateful na I've also been given the privilege to be able to travel with our beloved pastor to his concert crusades, not even the concert crusades, even yung nagpunta kami ng Disneyland, parang ganon. Ano ba yung mga ano mo, Tidayan? Huwag mo na ipakita yung picture. Nakakaya. Ito, Tidayan ba? So we were given the privilege to go to the different parts of the world. Actually, ako personally, as a pastoral, for almost, I think, 13 years or 14 years na naging pastoral ako, I had the most privileged life that I can really say na parang grabe talaga yung blessing na binigay ng Ama sa akin. Though I am not deserving at all, sino man tayo para bigyan ng ganung blessing, who are we? Parang ganyan good, but the Almighty Father through the appointed Son has blessed us more than what we even deserve in our lives. So parang ito, yung pag-ano ko kay Pastor is just the way of showing my love back to our beloved Pastor, or paying what he has done for me, not just for me actually, to my family, to my mother, to my siblings, and most especially to everybody that he has helped. You know, the countless of times na I failed Pastor, but I'm grateful that he picked me up and gisa ko pagyapon ko ni Pastor. He understood me, took care of me, and loved me more because he knew na, uy, ayoko na. Ayoko na talaga. Okay lang yan. Praise the Yes. Father. So, ganun siya. So, yeah, so, nagpapasalamat lang talaga ako sa Ama kasi even up until now, Pastor is still there, through thick and thin, stood by my side, guided me through my life's journey as I continue to be used more faithfully in the service of the Almighty Father through His appointed Son here in the Kingdom Nation. So I'm very proud to be called as a pastoral, to be counted as a defender of the appointed Son, and to whatever happens, faithfulness and dedication will always be imprinted in our hearts, in my heart most especially, because that is the love that Pastor has implanted to me. So, ganun siya. Praise the Father. Ayoko lang umiyak kaya. Jonah, Bonita. Praise the Father. It's the Father. Kahit ako naiiyak na rin tuloy ako. Tumutulo yung sipon mo eh. Hindi, talagang totoo naman kasi kapag i-reminisce mo yung love ng Ama sa buhay mo, you will go back to where you came from eh. You came from the, those kind of heartbreaks in life, sa family, sa friends, sa mga inaasahan mo. And then here comes the Almighty Father through His appointed Son, who take the pieces of those heart and put it back once again and mend your broken heart. Praise the Father. Thank you, Pastor. People outside will ask us, bakit kayo nanatili dito sa kingdom? Dito kami binago eh. Dito nagkaroon ng buhay namin, and you cannot take that away from us. Di ba? Alam ko mga batid, even the ex-full-time miracle workers na nasa labas ngayon, nakikinig sila. Nandito nga sa live natin, nakikinig sila. Sila mismo makapag-testify yan. Ha? Yung kabutihan, one way or the other, nakatanggap sila ng kabutihan mula sa kingdom ministry. May mga nag-post na nga, Brother Carlo, di ba? Na nag-testify din sila, na sila mismo na nasasaktan sa mga naririnig nilang mga accusations. Hindi ma-discredit mga testimony nito ng mga batang ito. Mm. That's why, nasasaktan sila. Then, maririnig nila, then sinisiraan si Pastor, ang tao na kumukup sa amin, ang tao na tumulong siya, nagbago, nagturo sa amin ng puro kabutihan. Wala pong tinuro si Pastor sa amin ng mga kabulastugan, puro po kabutihan.
That's why you cannot blame full-time miracle workers and Kingdom Miracle members na maglabas ng saloobin nila sa mga narinig nila ito, mga false accusations, mga persecutions, at ang panangga po namin dyan, itong mga buhay namin na binago ni Pastor. That's it. Mm. Alone is a living testimony and a living proof, mga kapatid, pantapat sa mga kasinungalingan na yan. O, diba? Mm. Then ito, mapapakinggan natin mga kapatid, si Jonah, di ba? Ito si Jonah galing to sa balyena mga kapatid. Alam mo yung sinuka? Hindi. Si Jonah, iba to si Jonah Morales. Ano ka ba? Pangalan niya lang yun. Pero Sorry. itong Jonah na to, ano to, obedient. Yung Jonah kasi na yun, disobedient yun. Kaya sinuka nung kinain ng pating. Anong pating balyena? Hindi ka nag-aaral sa Pating, balyena, di ba? Di ba? Iba yan ang Ay, pating. kung pala, balyena pala. Mamimiss ako nito. Baka Sa daddy loob, 'di ba? Tapos ito, different Jonah tong pero meron rin siyang meron rin siyang sasabihin na kung Yeah, ano yung Jonah before. Ah, ito talaga to. Short lang to, short. Together siguro listen. yung mong short ha. Uy, short lang. Sige, sige. Ready na kasi si Bonita, kaya short lang yung sa akin. Okay. Pakinggan natin. I'm Jonah Morales, 27 years old. So, I've been in the kingdom, pero yung parents ko, before pa ako napanganak, kingdom members na, since before. So, I've been in the kingdom as full-time miracle worker last 2012. So, 12 years na ako sa kingdom ngayon. And praise the Father, still here in the kingdom, defending the throne, defending the Son, and staying faithful and obedient to Him. So, yun, before, I mean, short lang to kasi yung past life ko, kahit bata pa ako masyado nun, marami na kasi ang kalokohan din eh. Like, you know, kung i-imagine ko yung life ko ngayon, kung iisipin ko yung life ko ngayon sa life ko, if wala ako sa kingdom, hindi ako nag full time, siguro pariwara talaga. Like, typical teenager ngayong mga panahon na to na masyadong worldly. Ganun. So, I'm very thankful and grateful to the Almighty Father since ginamit yung parents ko na makapasok sa kingdom. Kasi kahit member ako dati, hindi ako active. Like, you know, kasi masyado akong my will be done. Gusto ko yung gawin lahat ng gusto ko. Like, I'm so addicted with gadgets, internets. Masyado akong hilig sa games, ganun. So, wala na. Wala. Yung connection ko sa family ko, wala. Connection ko sa ating Ama, Almighty Father, wala din. Like, I have my own world, yun. Gusto ko gawin lahat ng gusto ko. And then now, pero may kulang. There's something kulang. I'm longing for, Char, ako maiyak! Sabi ko sa inyo, magdagdag kayo ng tissue sa gilid talaga. Okay lang yan, nandito. Tawag dito? May kulang. I'm longing for true happiness. Yes. Na, hindi ko alam ano yung kulang eh. Until I entered to the kingdom last 2012, dun ko nakita, dun ko na-feel yung, parang ito ata yung nahanap ko na, ito yung nahanap ko na happiness. It's a different kind of happiness kasi dati parang pilit lang yung, pilit lang kasi dun sa mga sama-sama sa mga barkada, ganun. And then now, kakaiba yung feeling. Alam mo yung magaan yung feeling. Aside from, syempre maraming, before, outside the kingdom, ang daming problema. You can hear all the problems about sa family, financial, or ano pa ang klaseng problem. Maririnig mo lahat. So, masyado siyang stressful as a kid. You will, maririnig mo lahat ng problema. Masyadong mabigat. Masyadong mabigat. And then I enter here, ma-feel mo yung love. Ma-feel mo yung love. Surroundings mo, environment mo, pure love yung mafe-feel mo eh. Lahat may care sa'yo. Lahat, tawag ito, makukuha mo yung lahat ng needs mo. Especially, sa education, yun, I've been scholar of the kingdom. Ever since kasi, dahil sa parents ko, member na ng kingdom. So, yun. I'm so grateful na yun nga, andito si pastor para tulungan. Kahit hindi full times, kahit member lang yung family mo, pastor is really willing to help the children. Yes. Maging scholar, yun.
And then yun, until, syempre, maraming, ano ba yan? Ang kit-kit mo dito, Jun. Oh. Ay, ano ka ba? Si Dayan naman. Sige, padayon lang. Basta yun. Nakakaiya. And then, yun na. Cute. Until now, Yes lang daw. di ko ma-imagine na kung nasa labas ako, ano kayang life ko? Kung nasa labas ako, may experience ko ba lahat ng experience ko ngayon? Wala malayo. Kaya yun, I'm so grateful and thankful to the Almighty Father through the Son dahil sa kahit nandito pasaway pa din, 'di ba? Dati si bata ka pa, pasaway ka, 'di ba? So yun, masyadong mahaba yung pasensya ng Ama sa atin. And then I'm very thankful and grateful kasi na-feel ko yung love kasi kahit unting pag-his ko lang ng landas, the Father will always correct me through the Son, through the leaders. Kaya yun, I'm so thankful na until now, I'm still here in the kingdom, defending the throne, defending the kingdom nation, and will always be faithful and loyal and obedient to the Almighty Father through His appointed Son. Praise the Father, yun lang kasi excited na kasi si Praise the Bonita. Father. Sabi Naiyak no- naman tayo nito. Sinabi ni Jonah. And Jonah, yung ngayon, hindi naman lingid sa ating kalaman, no? Makikita, marinig mo this false accusation sa tao na nagbago, nagkukup, tumulong sa atin. Di ba? How do you feel about it? Brother Carlo, kasi ganito, baka hindi na naman nila pakinggan yung mga testimonya natin, may maya advice ako sa mga natin, sa mga commenters natin dyan sa baba. Itag ninyo yung lahat ng mga news, bureaus, mga different stations para marinig nila yung side natin na ang goodness ni Pastor, kaya tayo nagpapatuloy dito sa paglilingkod natin sa kingdom, nakita natin yon at hanggang ngayon tinitestify natin. Yung testimony natin hindi magbabago. Yes. Hindi katulad ng iba na nagbago. Yes. Tignan nyo. Ito, Itag ninyo yung mga yung mga news bureaus. Yun lang naman. Tingnan nyo mga kapatid. Tingnan nyo kung words lang, no, ito tatayuan namin, ito mga testimonies namin tatayuan, hindi to babaliktad mga kapatid. Kasi totoo itong nangyari sa amin. Ito sa mga kasama namin dito, mga bata pa ito, so nakikita ko ito Diyan sa Central dati, tumatakbo-takbo lang yan sila diyan mga kapatid. O yung mga sipon nila diyan, nakaganyan-ganun pa yan. Parang, pero tingnan, they are not exempted sa mga correction. Lahat naman tayo dumaan ng correction. Ito talaga ang ang ma-share ko talaga. Ito, sila Bonita, sila Maya, sila Jonah, sila Pam, sila dyan lahat mga kapatid, dumaan po yan ng correction pagtutuwid. Walang exempted kasi dito. Sila mismo, and alam mo, yung palang pagtutuwid, correction, pag-ibig pala yun ng Ama. And Pastor stand as our Father. Yun yung Ama natin. Papa natin yan dito. Kaya nga, di ba? Tawagan natin Papang Pastor. Pati nga yung mga walang ngipin, matanda, Papang Pastor. Actually, parang kayo yung Pam, kayo yung dinala ni Pastor sa Hong Kong na 15 kids ba yun? Tapos simula nung nakita ni Pastor kasi masaya sila nung nagpunta sila ng Hong Kong. Doon na na-produce yung National Children's Day na gusto ni Pastor yung Disneyland, dalhin din dito. Since hindi naman madala lahat yung mga bata sa Disneyland na gustong ma-experience ni Pastor yung happiness na na-feel nila Pam noon nung dinala sila ni Pastor doon. Kaya nandito, dinala yung National Children's Day hanggang naging International Children's Day. Libre yan, pinapakain yung mga bata. Nagkakaroon sila ng mini Disneyland, kumbaga like Sunshine Land ang tawag. Free yun lahat. Lahat ng performers doon. Kami nga yung mga performers doon na mga princesses, na mga dancers. Free yun. Yun, love namin kay Pastor every birthday niya. Kasi sa sobrang daming binigay sa amin na pagmamahal ni Pastor. In return, we offer also our talents sa pamamagitan ng pagpapasaya ng mga bata. So, yun yung yung inspiration ng National Children's Day at naging International Children's Day. Yes. Ito mga testimony na ginawa ng ating mga kapatiran. Ito malaking suntok ito sa kaaway, di ba? Living testimony yan. You can defeat the devil by the words of your testimony. Kasi wala makapag-aagaw yan sa inyo.
Yung iba nagbibigay ng testimony, binabaliktad nila mga kapatid, nandun na sa labas. Kita niyo, pero itong narinig nyo na testimony ng ating mga kapatiran, tatayuan nila yan. Through Kasi- thick and thin, ito, mga ano na to, batang to, naging dalaga na lang dito sa kingdom. At ngayon, meron ng position as leaders sa Kingdom Nation dahil na-train ng ating mahal na pastor. So, tapos yan ang sasabihin, ayoko magsalita, baka mawala tayo sa ere ulit. Diba? Remember ang ating radar. Ang malaking radar, mga kapatid. Ay, nako. Kaya yon. Maraming salamat, Pastor, sa lahat ng pag-ibig, sa pag-aaruga. Ay, meron pa pala magte-testify. Ito, isa pa sa mga ano. Kasi itong batang to, nung bago akong full-time, lagi ko tong niyayakap-yakap, maliit pa siya. Kasi kamukha siya nung kapatid ko. Sabi ko, gano'n, parang siya si yung kapatid ko. Kaya, testimony, makaka-testify yan. Naikakulitan na nga yan sa akin. Kapag nakikita ko yan siya, talaga lagi kong ginaganon. Hanggang ngayon, mas malaki pa sa akin. Mas matangkad pa sa akin. Hey, here is Bonita. Go, go, go. Praise the Father po. Salita bago iyak, ha? Salita mo na bago iyak. Rina, I would like to introduce myself. I'm widely known as Bonita Navalio. Kung handle ko sa Facebook, ang hanapin yung blue yung background. Yan, nag-promote na siya. Anyway, my full name actually is Maria Gracia and Magnaong. I was born and raised here in the Kingdom Nation. Both my parents are full-time miracle workers. Praise the Father. Yeah, and there's my dad, my mom, and my brother Gab. And yung mga tinakpan ko na mukha, hindi kasi ako nagpaalam sa mga magulang nila sa mga. Kaya yan na lang. Anyway, praise the Father, the whole family is here. I grew up here. I saw firsthand kung gaano kabuti ng Ama sa life ko po, especially through Pastor Apollo Sikibuloy, praise the Father. So, growing up, the inculcation of the doctrine of the Almighty Father through pastor's preaching and his message is really something that I try to live on through sa life. Although we're not perfect, we're still going there. I can see that it's there. Hi ma. Hi, mommy. That's my mom, Rose. Saan dyan? Yung white pa si mama? This is, yan. Praise the Father. And as you can see there, hindi naman kami like parang yung mga pinagsasabi nila na abused or what. We are actually given the anyway, the inculcation of pastor's doctrine of righteous seed, repentance, and surrendering your own will to follow the Almighty Father's will in our life is still my spiritual food up until now. As I grow up day by day under the tutors and governors that is given, I am blessed also to witness firsthand the goodness of the Almighty Father in our life. Although I have both my parents here, but I can say na yung discipline, kasi yung paano ako dinidisiplina ng mga magulang ko, ganun rin kasi yung pagdisiplina ganun rin kasi yung pagtuturo ni pastor sa kanila. So it's really it's like the way I grew up is through it's through the doctrines, the teachings of our beloved pastor na in-impart na lang din sa amin. And as hindi naman rin kasi siya kasamaan, 'di ba? Kasi goodness nga yung yung tinuturo. And I am blessed as growing up, I was part of the Batang Kaharian. It's a kiddie show sa Kingdom dati. And I was privileged enough to be part of those 15 kids na dinala ni Pastor sa Hong Kong, praise the Father. And we were allowed to go to the Disneyland and then to Ocean Park, Victoria Peak. Pinalibot sa amin yung Hong Kong that time. And there
you know, we were so happy, the joy is evident talaga up until now. Even if i-reminisce namin yung experience namin sa Hong Kong, we will always smile, and then we will always, you know, feel the joy of growing up, and we're given this opportunity to grow up with this kind of environment, 'di ba? So, I'm thankful kasi uh I know kasi I've seen from my classmates kung how hard it is growing up outside, but I grew up in an environment na maganda masyado, and like I experienced things childhood na ayaw kong palitan kasi first ang protection sa akin, not only physically but most of all spiritually. I was shielded from all of those negative things outside the world, you know. If you can see the kids out there, parang masyado na silang hindi inosente, but the purity of and the innocence is maintained in my life. I'm thankful for that, for the environment that Pastor actually allowed us to have growing up, you know. But nevertheless, as a person naman, I long to be saved talaga. So even though my parents brought me here, brought me here sa kingdom kasi I was born here, when I came to that age in my life na I can decide for my own, I chose to stay. I chose to say, I chose to stay kasi, you know, hindi naman kasi kami kasi I can see the life of my classmates from school. Nakikita ko na nahirapan sila, and I can compare how privileged, how blessed I am, how, you know, how I am given all opportunities and privileges na hindi madali kunin sa labas, because I don't have to think about menial stuff just to get by day kasi everything is provided, and all I have to do is to follow the Almighty Father's will, kung ano yung nakakabubuti, kung ano yung gusto ng Ama sa pamamagitan ng anak, ganun. But you know, praise the Father. So from kindergarten talaga, Pastor is already the one who gave me the chance, the opportunity and the privilege for an education. So, and then grade school, lahat sa JMC yan. High school and college, the time came na we started I started going to Bible school pa yun first, my classmates with Jonah. But then lumipat ako sa JMC again to pursue Bachelor of Science in major in psychology. And praise the Father naman, I graduated in the year 2019, and in the same year, praise the Father, dahil pinayagan rin ng Ama na makapasa ako sa board licensure examination ng psychometrician. So I wouldn't be able to have those kind of degree, those kind of achievements if hindi dahil kay Pastor. Kasi you know, he is the one talaga who gave me the opportunity to do all of those things. And then, you know, currently na ngayon I'm currently pursuing a postgraduate degree, and praise the Father, dahil pa rin yan sa privilege na binigay sa akin ni Pastor na makapag-aral na dito sa Jose Maria College. So thank you so much, Pastor. I mean, my life wouldn't be the same. My life wouldn't be this comfortable if I was not like here in the kingdom, following you, following the Almighty Father through you, and with all of us here. Ganyan. And you know, but growing up din pa rin, meron rin talaga tayong mga curiosity ng mga teenage times natin, mga ganyan. I also have to go through the furnace of fire for sanctification and corrections, ganyan. Pero, you know, after all, hindi naman siya ganun kahirap naman daanan, kasi even though you are being disciplined, you feel the love behind the discipline. Kasi it's like, it's not that you are judged here, it's not that you are like maligned or something. It's because you are being disciplined to correct your mistakes and for you not to stray from the path, 'di ba? Kasi
the Almighty Father always wants us to 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 grow up na yung ng mabuti, with dignity, with honor, with principle, and everything like that. So, you are being corrected kasi sino ba namang ama na hindi kinokorek yung anak niya, di ba? Unless naman kung bastard ka. Nasa Bible yun. Anyway, ganun talaga. Like, we really feel the love. It's not that na I feel bad about everything that is happening na yung mga pinagbibintang nila inside the kingdom kasi it's not what we experience kasi it's the total opposite kasi, no? Yes, yes. And just to like for whatever reason nila na to smear, to smudge the good name of our beloved pastor, it's not really, hindi kasi katotohanan. And we hope that you listen to us kasi we are the one who grew up here, we are the one who is here nga Yeah. nakakita gyud that we really see the goodness of the Almighty Father through His appointed Son Pastor. You know, the discipline, it's not because of saktan ka or something, yung mga pinagsasabi nila anyway, but it's out of love. It's out of love. You really feel the love. Like one time I did something really, it's not really good. No, that I really have to, like, I acknowledge that, di ba, John? I acknowledge that we really have to be disciplined in that. Pero yung discipline na nakuha ko, parang sabi ko, parang kulang pa eh. Kasi, although I learned the lesson, I got the lesson, I got the correction na nakuha naman. Pero parang mas light pa kaysa sa if my parents were the one who disciplined me. It's really, you feel the love. You feel the love talaga of the Almighty Father. So, you know, I am really going to say that from then on, the moment I decided na, even if dito ako lumaki, the moment I've decided na I will stay, I will commit my life to the Almighty Father, to His glory through His appointed Son, everything na talaga. So, you know, Father, not my will, but thy will be done in my life. And no matter what, my heart is fixed, my mind is made up. Kasi, you know, that's an oath we have to live by, and we try to fulfill daily. Just like, you know, the Son, just like Pastor Apollo Sikibuloy, na binigay yung buong buhay niya in order to follow the Almighty Father. I hope that I could also do the same, you know, for the Almighty Father. Kasi yun na yung kinalakihan ko eh. And I can see talaga the goodness. I mean, it's apparent in everyone's life here inside the Kingdom Nation. So, you know, if I die here, I die now. Kung ano mang mangyari in the near future, in the far future, whatever happens, Pastor, basta I will be here, and I will try my best to defend the Almighty Father through Pastor, the Kingdom Nation, and everyone around me. Praise the Father. Pastor, I'm forever grateful for everything that you've done in my life. So, thank you, Father. Praise the Father. Amen. Wow, powerful testimony. Sabi nga ng Birds of the Appointed Son, your testimony is the jewel in heaven. So, praise the Father, no? Sarap pakinggan ng mga ano nila, ng mga life-changing na experiences nila. Yan po yung manifestation ng love ni Pastor sa lahat sa amin mga bata. The commitment of our beloved Pastor to hone us from the bondage of sin into becoming who we are right now. And we owe our life to our Almighty Father through His appointed Son. Through His words, mga kapatid, yun po yung nagpabago ng buhay namin. Kaya yun, nasasaktan po kami sa lahat ng mga naririnig namin. Kami mismo yung nasasaktan dito kasi hindi po totoo lahat yun. And yun, nakita niyo po kung gaano kalaki yung puso ni Pastor sa mga bata, sa mga young people, sa mga adults, sa lahat. Even LGBTQ, mga kapatid. Lahat yan may testimonyang sasabihin sa atin. So, praise the Father. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid, for sharing your life testimony. I know it's hard, no? Kasi babalik ka kung saan ka galing eh. Ano nga yung ginawa sa akin ng Ama? Dati ganito ako, tapos ngayon binago ako. So, you cannot avoid talaga na umaiyak
dahil doon. Kahit ako, kapag nagte-testify ako, babalik talaga ako kung saan ako galing. Yung testimony kasi pag ganito lang, parang konti lang yung nasasabi din natin. Marami pa talaga. Marami Marami pang pa. goodness ang Ama sa life natin. Multiple settings ang kailangan nating gawin para dyan. Kasi Yes. leading us to spiritual growth eh. Kasi dito sa kingdom, grabe yung plano ni pastor sa lahat sa atin. Walang special treatment, lahat tayo pantay-pantay sa tingin ng Ama sa pamamagitan ng kanyang anak. And then from birth to death, nakaplano yan lahat. Planado na yan ng Ama. Tinawag tayo. And we thank the Almighty Father because yung role na ginanapan natin ngayon sa panahon ito, that we have stood by our testimonies. Never natin yung bibitawan. Yes, totoo yan. How can you discredit the testimonies of these people na binago ni Pastor, mga kapatid? Compare, no? Ilan lang man yung nagsasabi ng, alam nyo, na-highlights lang yung mga nagsasabi ng mga false accusation, na masama si Pastor, ganitong ginawa sa kanila. Ilan naman yung compare, kung pasalitain natin every night ito, mga kapatid, by batch ito, mga kapatid. How the Almighty Father, through Pastor, the appointed Son, change our lives. Isa-isa ito, mga kapatid, Ito nga, madidispute mo na, wala nang pinaaral. Ito nga, mga kapatid, pinaaral na kapag wala daw pinakain, wala daw inaluga. Ito, their testimonies, mga batid, hindi mo yan ma-discredit. Hindi pa yan nakatakip. Wala pa yung script. Walang script. Kita mo naman. Ito lang. Ito yung magpapatunay para hindi mahawa tayo sa live ngayon, mga batid. Ito nga sa... Pastor. Hindi pinaaral. Totoo. Itong lahat, mga kapatid, kahit baliktarin nyo pa, mga kapatid, ang testimony nasa puso po yan. Ito sila, mga kapatid, grabe natanggap na pag-ibig mula sa Ama. Here in the kingdom, we have the kingdom culture of discipline. No? May pagdisiplina dito, mga kapatid. Kahit sa mga pamamahay ninyo may pagdisiplina, dito pa, mga kapatid, talagang itutuwid ka dito ng Ama kasi mahal ka ng Ama. Now, at first, lahat naman kami hindi namin naintindihan. Bakit kami didisiplina? Bakit I want to do my will. Gusto ko ganito, gusto ko yan, di ba? Pero dahil long suffering ang Ama, patience masyado si Pastor sa pagtuturo. Si Pastor gave up on us. Grabe pagtuturo ni Pastor, mga kapatid. Kulang na lang, mga kapatid, no? Kung maliit lang ang pasensya ni Pastor, matagal na kaming sinipa ni Pastor. Grabe, nagtiis talaga sa amin. Pero tingnan nyo, mga kapatid, kasi gusto ni Pastor, mga kapatid, na maging marangal, may dignidad ang buhay namin, especially sa mga kababaihan. Yan, talaga ako yan, mga kapatid. 7 years old, nandito na ako sa Kingdom Ministry. Ngayon, 40 years old na ako, mga kapatid. Grabe, no? Ito ko yan sa mga How many years ka na, Brother Carlo? Siguro mga 9 months and something else. Ayan na naman tayo. Ito, mga kapatid. Lapis yung, ito yung proof. Okay, ayaw niyo makinig sa amin na mga nandito sa loob ng kingdom. Meron po mga full-time workers na lumabas. Why not get testimony from them? Yung hindi binayaran na, yung testimony, naglitawan na ngayon sa Facebook, bigla nga rin buhay pa pala si Juan, nagbigay ng testimony. Because give their testimony, life testimony of how good pastor is sa kanilang buhay. At choice nila lumabas, hindi sila pinakalam, mamuhay ka lang sa iyo. And we pray for them, mga kapatid, kasi na-enlighten na sila doon at gusto nga silang bumalik dito sa loob, di ba? Mga kapatid, maramdaman mo ang tunay na pag-ibig dito sa loob, mga kapatid. Yes, totoo yung sinabi nila. Outside, yes, you have happiness, your joy, but those are just temporal. Bakit mo man sa labas, temporal happiness, sa mga material, sa mga what will satisfy you, your flesh, everything doon sa labas, but that is just temporal. Pero bakit kami nanatili dito sa loob? Kasi iba yung happiness and joy dito, mga kapatid. Nanatili, totoo talaga, mga kapatid, dunot talaga sulod sa ato, mga kasi. Sobra, mga kapatid. Kaya nga, dito, mga kapatid, hindi namin iiwan ang aming mahal Pastor Dapoy kasi siya lang po ang nakapagbago sa amin. Siya lang nagbigay sa amin ng meaning ng totoong buhay, mga. So these are just testimonies. Ito mga brave natin, courageous natin, ang mga kapatiran. Ito mga pastoral po ito. Ito dapat ang mga ini-interview po natin, mga kapatid. Ito yung dapat i-highlights. Ito yung bibigyan dapat ng mileage ng bawat media kasi ito makakatulong po. Very well, inspiring ang mga stories nila. Lahat ng mga young people naka-experience na kanilang pinagdaanan. Pero look at them now. Inalagaan, mga kapatid, ng ating mga pastor. Lahat yan, mga kapatid, pinrovide. Naging dignified ang mga buhay nila.
Sino mga dispute niyan? Totoo kasi nangyari yan sa buhay nila. Those are just testimony na totoo talaga. Kahit dugo pa nila, ipirma pa nila mga kapatid, yan, panindigan talaga nila. Hindi yan babaliktad. Ito mga testimonies nila. Di ba? Nakikinig kayo dyan. Ang dami nakikinig ngayon mga Ang kapatid. dami. Na-invite na yung ibang mga broadcaster. So, sana naman, mapakinggan ninyo, talagang mailagay naman ninyo sa mga news ninyo. Kasi parang napapansin ko, pati yung statement ni Pastor, hindi nila sinasali. Yes. Tinatanggal Diba? tanggal nga nila sa Facebook. Itong mga live natin. Tanggal mo. Pero Huwag look at naman pong ganyan. Fair naman po sana. tayo hinto mga kapatid. No? We will sanitize the air and we will sow goodness. Alam mo, when they tried our goodness, we will become more militant and we will double our goodness mga kapatid. We will not be discouraged. Hindi kami manghina ng loob. Kasi as what Pastor said, ang Ama kasama po natin. No? Itong lahat ang pinagdaanan natin mga kapatid. Sige lang, hold on. Enjoy the ride mga kapatid. Kapit lang mga kapatid. Be full kasi alam natin God is a God of justice natin pinaglilingkuran. Amen. Praise the Father. Lang ating Ama sa langit. Kaya tayo, bago kampante tayo, hindi tayo nag-worry kasi alam natin mga kapatid, pag nasa katotohanan ka mga kapatid, tatayo at tatayuan, hindi mo pwedeng tabunan yan ang katotohanan. And we should, all of us here, we are behind and we will rally behind our beloved pastor mga kapatid. Many people doesn't understand why we do that, pero if you experience the true and genuine love mga kapatid, kahit buhay mo, ialay mo mga kapatid. That's how it is here in the kingdom. Kaya doon pala Amen. Kahit yung mga viewers natin ngayon, nakikita ko yung mga nila, mga comments nila, talaga nabibless sila sa mga naririnig nilang mga testimonies. Nagtataka sila bakit nag-iba daw yung natin, yung flow natin. Naghahanap sila nila ng mga alam na. So, sabi ko, sige mga kapatid, pakinggan natin ngayon kung paano pa binago ni Pastor yung mga buhay namin at bakit ba hanggang ngayon nandito po kami sa bansang kaharian. Yun naman ang pakinggan natin. Enough is enough. Sabi nga ng isa, di ba? Enough is enough. Enough nang makinig sa kanila kasi mga nonsense po. Walang kwenta mga pinagsasabi nila. Eto po, dito po tayo makinig. These are just first set lang ito mga kapatid. Ito yung mga pinaaral pa mula pa sa mga bata. Meron pa mga kapatid, yung mga pioneering na mga Sunday schoolers na hanggang ngayon nagpananatili. Meron din yung mga foreigners, mga kapatid na nag-full-time, nandito ngayon kasama natin. Mag-guest din sila. Actually, may mga nagte-text nga sa atin, di ba, Brother Carlo, kung pwede ba daw sila mag-guest dito kasi nga gusto rin nilang i-share yung kabutihan ni Pastor sa buhay nila. Grabe mga kapatid, no? Kung pasalitain natin lahat mga kapatid, mabibingi kayo. Lalo na yung mga nagpa-persecute, imposible hindi kayo ma-enlighten. If you will just open your ears, your eyes, magwag po tayo magbulag-bulagan. Kayo na lumabas sa kingdom, totoo, hindi namin kayo pinapakialam because choice po natin yan. Pero deep inside your heart, you know, in your heart of hearts, you know mga kapatid, na ginawan kayo ng kabutihan ng kingdom ministry at lalo na ni Pastor. Hindi nyo yan madidinay mga kapatid. Amen. Yeah? Dito natin, nagkasala lang kayo mga kapatid, hindi na nyo matanggap ang disiplina. Pero papatawad ang Ama. Dito sa kinat, tinuturuan tayo ng kapatid. Gusto na namin mag-hate sa inyo, kasi hindi. Pero tinuturuan kami mga kapatid, kaya nga may monitor tayo. May radar ka na ngayon. Totoo mga kapatid. But you cannot stop us. Those nga post namin dyan, you cannot, because nag-aalab po, no? Something hindi po namin papayagan yung mga kasinungalingan. Ano pang pantapat sa kasinungalingan? Ito mga life-changing testimonies. Amen. Girls, mga kapatid, na binago. Tingnan nyo mga kapatid, very courageous and the Almighty Father is really proud and happy mga kapatid. Why? We let our light shine before men that they may our good works. Anong good works natin? Obedience to the will of the Almighty Father na turo ni Pastor sa ating mga kapatid. Hindi mo yan matatabunan, hindi yan mafi-fake. Hindi yan mafi-fake. Yung kusa na lang tutulo ang luha mo dahil sa kabutihan ng Ama, mafi-fake mo ba yon? No, you can't. Pag-ibig yan kasi nga personal na experience ng bawat isa sa atin mga everyone. Ito mga kapatid, this is a platform binigyan ng Ama sa atin. We are here to showcase mga kapatid the Almighty Father to His appointed Son sa bawat isa sa atin. Brother Carlo, baka may mga ibang kapatiran tayo na gustong mag-guesting dito sa ating Let Us Talk and share the goodness of the Almighty Father kasi hindi na rin nila kayang maatim ang lahat ng mga negatibong naririnig nila. Yes. So, show to the world your testimony. Because it will be the one to defeat the devils.
Alam mo, Sister Diane, no, mga kapatid, ang hindi lang naintindihan, yung about sa kingdom culture of discipline. Maganda, lahat tayo, nakadaan yan, pero tingnan mo mga kapatid, pag magpasubmit ka, ang susi pala yan, as what Pastor said, mga kapatid, humility lang pala. Humility and obedience pala. Acceptance, gano'n mga kapatid, and from it, and move forward. Doon pala papasok mo isa, kaya pala. At tingnan mo, tutuwid. Pero kung hindi ka magpakumbaba dahil sa kinorek ka mga kapatid, makikita mo ang buhay mo pariwara. Ganun talaga mga kapatid. Wow. And that is enlightenment from us. And buhay natin, utang natin kay Pastor because of this enlightenment mga kapatid. Nakakamiss na, Pastor mga kapatid, nakakamiss talaga. Kami, malayo kami, but we always pray. It's very privileged na kayo dyan nandiyan, pero we always pray because in our hearts kasama po ng Mahal Pastor in the spirit, mga kapatid. Kasi nasa Hawaii po si Brother Carlo, sa mga hindi po nakakaalam. Hindi po kami magkakasama dito sa Pilipinas. Nasa Hawaii po siya, malayong malayo. And hindi po niya lagi nakikita si Pastor dito. Yes. Pero nevertheless, mga full-time workers, saan po kami pinadala, mga different parts of the world, bit-bit namin ang lesson pagtuturo po ni Pastor na nasa amin. And we spread that goodness wherever we are po, mga kapatid. Lahat yan. Na-discourage ba kami because of these accusations? Titigil ba kami because of this persecution? Mga negative perceptions na binabato nila kay Pastor, mga kapatid. Siguro bugbog sarado dyan, ang dirungisan nyo, niyurakan nyo ang reputasyon ng aming mahal na Pastor, mga kapatid. But sa inyo lang yan. Because here, in our heart of hearts, we will defend because kilala po namin at kami po nakabenefit sa kabutihan po ng aming mahal na Pastor. You cannot take that out from us. Ilan lang ito, Pam, si Maya, si Jonah, si Bonita, mga nagsalita ngayon, di ba? Apat pa lang yan sila. Marami pa. Apat pa lang yan sila. And look mga kapatid, parang bomba yan sa kaharian ng kadiliman. Yes. Hindi na madidepend yan. Hindi na Because what they're trying to do is to change our testimonies, Brother Carlo. These testimonies that we have right now, they wanted to change in a negative way. Yes, totoo yan. Marami nang nagbago ang testimonya. Pero praise the Father through the Son kasi marami po ang nananatili at hinahawakan ng mga testimonies na binago kami ng ating mahal na Pastor sa pamamagitan ng mga salita ng Ama. That's why the question now is bakit lumabas si Kuan? Baka may nagawa diyan na inabusin. No, that's not the question. The question is bakit kami nanatili? You ask that to us, mga kapatid. Baka isa-isay namin lahat ng mga full-time workers na natili dito. Tatambakan ka, mga kapatid, ng puro pala dito sa loob, puro pala mga pagmamahal. Totoo nasabi dito, mga kapatid, ni Pastor, mga kapatid. Walang ibang pakay. Pero yun, mga kapatid, we exist here na kingdom. Wala tayong ibang pakay. Ulit tumupad sa kalooban naman to spread goodness. Tinuro ni Pastor sa atin yan. Inapakapakan na tayo, mga kapatid. But still, we pray for them. We still pray for their enlightenment na may liwanagan sila. Ganun ang prayer natin. We do not pray for their destruction. We do not pray for lightning and thunderstorm. Minsan lang. Wala yan. Wala. Pero tingnan nyo, mga kapatid, di ba? Kasi yun naturo ni Pastor sa amin, mga Praise the Father. As what they said, di ba? Very inspiring. Praise the Father to the Son lang. Very inspiring ang kanilang mag-share na testimonies, mga kapatid. As what Bonita said, kulang pa ito, mga kapatid. Marami pa. Patikim lang yan. Bigyan pa natin sila ng time. Next time, ang dami pa. Kumbaga yung share nila ngayon, intro pa lang yan. Yes. In the field of education, in the field how the pastor take care of them, mga kapatid. Mga walang magulang po, karamihan sa amin. Parents, walang mga ina, walang ama, mga kapatid. Tumayo po si Pastor bilang ama, bilang ina, bilang ate, bilang kuya. Namin, mga kapatid, bilang guardian. All in one package po si Pastor para sa amin. Kaya ganun na lang po namin kamahal ang aming mahal na Pastor, mga kapatid. That's why don't dare, no? Nagalawin nyo si Pastor, mga kapatid. You dare us, you dare me, you dare, don't dare. Don't dare. Yes. Okay. Praise the Father. Last word naman ang ating itatanong sa ating mga guests ngayon. Ano naman ang gusto nyong sabihin sa taong nagbigay sa inyo ng spiritual na buhay sa pamamagitan ng mga salita galing sa ating Ama sa pamamagitan ng kanyang anak? Start tayo kay Pam, of course. So, to our beloved pastor, no, na nang diligent enough. Naman yan. Diba? Nanonood Nanonood niya yun. So, to our beloved pastor, thank you so much kasi hindi mo talaga alam kung gaano kami grateful, thankful na nakilala ka namin, na nandito kami sa kingdom. And
you know, sa lahat no, na we came here in the kingdom, we are nothing, as in, sino kami, but the Father through the Son made something out of us, even though galing kami sa anumang klaseng buhay, sa anumang estado ng buhay, but the Father, alam mo yun, through the Son, accepted us kung sino kami, even though we are nothing, even though we are stupid, even though we are, alam mo yun, we are bobo or ano pa, but alam mo yun, tinanggap kami ni Pastor wholeheartedly. That's why, thank you talaga, Pastor. Thank you so much. As in, thank you for accepting me, accepting my family. Thank you for not giving up on me, even though there are so many reasons na i-give up mo ako. Pero I'm still here and you are still, I can still feel na gina-hold on mo kami para lang maging matinong dignified na woman and soon na maging leader dito sa kingdom. And we know naman na wala ka namang ibang gustong wala namang ibang gusto, I mean, wala namang ibang tumong si Pastor kundi we will live by the will of the Almighty Father through His appointed Son. Others say that we are controlled here in the kingdom. Yes, we are being controlled by the will of the Almighty Father. Even though na ano man ang sabihin nyo, our love and our loyalty to our Almighty Father will never change. We have many reasons to all the viewers, to all sa mga bashers ba, mga accusation, wag na kayong mag-worry sa amin. We are living the best life. No? Yeah. So wala nang reason para bigyan nyo kami ng justice, bigyan nyo kami ng parang ipapaglalaban nyo kami kasi kawawa kami dito sa kingdom. No, you're wrong. We are living the best life that any man would dream, right? So we don't worry nothing. We don't worry as in wala kaming kina-worry dito sa kingdom kundi ang spiritual life lang na always maging intact and to be with the Almighty Father and to see the Father in heaven together with His appointed Son. So thank you, Pastor, for everything. I love you so much and thank you so much talaga, as in kulang pa to para pasalamatan ka sa mga nagawa mo para sa amin, sa pamilya ko at sa aming lahat dito sa kingdom. Thank you, Pastor. Amen. Ano ba yan? Ako rin naiyak din ako. Pero wala ako sa screen. Di ba yan? Di ganyan. Praise the Father. And Jonah, go, Jonah. What will you want to say? Praise the Father. For me, Pastor, thank you so much kasi even though we're not worthy enough to be near to you, to be para ibigay mo yung love mo sa amin, but still your patience is very long, na kahit ang dami na namin ginawang kalukuhan, grabe yung love na bigay mo sa amin, and then your patience. And also, thank you so much, Father, thank you so much, Pastor, for giving us everything that we need, na kahit ngayon, kahit sa sa state ko na to, wala na talaga akong ibang iniisip kundi to live and die here in the kingdom only. Kasi everything here is provided, not only physical but also spiritual life. And yun, thank you so much, pastors, na kahit sa mga pangyayari ngayon, you're still there. Kahit ikaw na yung pinipin down ng lahat, but you always binibigay mo na gihapon minimo, pastor, kami gihapon na imong gina-comfort kahit na ang tanang pangdaot na sa imuha, but you always take time na to always hatagan may grace assurance that everything will be okay. Sakit kay sa mong part tungod sa nagapanghitabo karon, but we know that this is the Father's will, everything will be okay and be all right. And then salamat kay Pastor for their na naakasamo karon na for standing for us, and then now it's our time na manindugan jud to stay faithful and obedient to defend the kingdom, na whatever happens, to live and die for the kingdom cause. Naaram you always be pastor na manindugan jud sa kamatuoran because we know we're on the truth
Nagnindugan mi sa kamatuoran ug kabalumi ug kinsa ka pastor. Salamat kay sa tanan. We cannot do all these things kung wala ka sa mga kinabuhi. Kato lang sa Father. Praise the Father. Bonita. Ay, sandali lang po. Diba? Pastor, Pastor, you're always an inspiration. Really, you are our model, our guide. Thank you for caring for us. Thank you for nourishing. Thank you for giving your life to the will of the Almighty Father and fulfilling His words here. Kasi kung wala ka, Pastor, kung hindi mo gi-follow ang Ama sa langit, we will never be able to see salvation. We will never be able to understand the message of repentance, message of love, and everything that He wants us to know. And we will never be able to go back to the will of the Almighty Father. Thank you, Pastor, for offering your life for that cause. Thank you for being patient to us. Thank you for, teaching us the fruits of the Spirit: love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, faith, and temperance, and for making sure that we abide to the laws of the Almighty Father, the rules as mandated by the manual na imong always gina-preach. Thank you, thank you, Pastor, for your never-ending love. As as we can feel always in the atmosphere of the Kingdom Nation. Thank you for being nourishing, for caring, for everything. I mean, the list is very long. I don't think I will be able to thank you enough in a short span of time, but the Almighty Father knows how grateful and thankful I am that I am currently here today, Pastor. Sir, thank you so much. And thank you for being our model. Thank you for polishing the way our journey of the Kingdom Highway in order to make us see it easier. Thank you, Pastor, so much. I mean, we love you so much. I love you so much. And whatever happens, Pastor, you could hold on. You could trust that we will do whatever we can to the best of our abilities, and even if we need to end our lives in order for that, we will do it for you, for the Almighty Father, for the Kingdom Nation. Thank you, Father. Thank you, Father, for giving us Pastor Apollo Sikibalay. Praise the Father. Praise the Father, Maya. It's your turn. To our beloved Pastor, Pastor Apollos Kibuloy, words are not enough, to express how grateful, thankful, and blessed I am personally, we are, for the countless of blessings, privileges, and most especially for loving us unconditionally. You didn't have the responsibility to be a father figure for us, pero imuha lang gi-shoulder, Pastor, and you did not just become our mentor, our teacher, but most of all, a loving father who has always taught us to love one another despite the wrongdoings that the people around are doing against you. You rest assured to us that to whatever happens, it is still according to the Father's perfect will. Pastor, you've showed us countless of times your love that is unmeasurable. No matter how many times we have failed you, but you stood for us, you stood with us, and walked with us in this journey of our lives, that we may become like you and we may be with you until eternity. So, Pastor, thank you so much for your love. Thank you for teaching us
the obedience to the Almighty Father's perfect will in our lives. Thank you for never giving up on us until the end. Pastor, we miss you. And we love you so much. As I said, words are not enough to express how grateful and thankful I am and blessed enough to be able to walk in this journey towards life. But I will always hold to the promises that I have said long ago. That I will stand and defend you no matter what until do or die to do the Almighty Father's perfect will in our lives. Pastor, thank you so much and I love you much. Praise the Father. Praise the Father. Praise the Father. Maraming salamat po, Pastor. Praise the Father. You know mga kapatid, no, in the kingdom, no, especially us, no, we really miss Pastor's live, Thanksgiving worship presentation, mga live po ni Pastor, mga kapatid. Nafe-feel mo talaga, nami-miss natin si Pastor, yung mga correction na narinig natin, natatanggap natin. Grabe mga kapatid, everyone of us has a story to tell, mga kapatid. And we really thank the Almighty Father, mga kapatid, no, because indeed, sinabi ng Ama, sinabi ni Pastor sa fellowship na He will not leave us comfortless, mga kapatid, di ba? Pinadala niya ang kanyang appointed son sa atin. At ngayon, mga kapatid, no, bira na natin makikita si Pastor. Mga kapatid, pag may marinig natin na nandiyan si Pastor, yung boses si Pastor, dali-dali kagad, especially here sa mga live, mga kapatid, na-miss natin. Yung mga live, mga Thanksgiving worship ni Pastor, ma-appreciate talaga rin ngayon natin, mga kapatid. And you know what? This is a defining moment to all of us kingdom citizens. Gaano man tayo pabadlong, gaano man tayo katigas ang ulo, gaano man tayo mga kapatid na nagpabigat mga kapatid, ang pagtuturo ni Pastor, this is our defining moment na for us mga kapatid to show to the world. Nandyan po ang Facebook natin, nandyan po natin mga kapatid to express mga kapatid our love to our beloved Pastor. Let the whole world know how He changed us. At hindi papago mga kapatid, nandyan mga kapatid, we can declare there to let the people know everywhere, mga persecutor man kayo, accusers man kayo, kapatid, we will let you know, we will flood there the social media individually sa amin, how we stand, mga kapatid, ang aming mga buhay, and stand for Pastor, kahit ano nyo pang sabihin, mga kapatid, because this is the man na nagbago sa buhay po namin. Ito yung Ama, para po kami maligtas. Pastor saved us many times. Countless times, mga kapatid. Nandun na kami sa rabbit hole of distraction, mga kapatid. Papunta na kami dyan. Pero Pastor really saved us, mga kapatid. Ganun po kalaki ang pag-ibig ni Pastor. All kingdom citizens na nakikinig ngayon, mga kapatid, this is our defining moment. Let us show to the world how we love the appointed Son is. Ngayon, mga kapatid, mga kapatid, ngayon natin na-appreciate. Pero ito pala, mga kapatid, para sa ating pong sarili, mga kapatid. No, nothing and nobody can stop us. No, let us show to them, mga kapatid, that we are here in the kingdom nation, we will stand our ground, mga kapatid, defending the appointed Son. Praise the Father. But in our own little way, mga kapatid, this is the least that we can do. And we will show to the whole, mga kapatid, how we love the appointed Son. Nobody can stop us on that. Hindi na maintindihan kasi hindi nyo naramdaman ang tunay na pag-ibig na pagbabago na dulot ni Pastor sa aming mga buhay. This is just some of the testimonies, mga kapatid, and we will not tired, and we will not let our banners down, mga kapatid. We will move and march forward because ang turo ni Pastor nananatili na po sa puso at isipan. Amen. Wala na. Praise the Father. And these words of our beloved Pastor, kahit hindi na namin siya nakikita, mga kapatid, sometimes na lang, because it's the will of my Father, pero tingnan nyo, ang kanyang mga salita, mga kapatid, ay nanatili po sa aming mga puso at isipan. Salamat po, Pastor, sa lahat, and I encourage all the kingdom citizens all over the world. Mga kapatid, hindi lang kami ang pwede mag-vlog. Kayo din, mga kapatid, pwede kayong mag-testify. Mga words of anong natutunan nyo, lahat nyo to declare, mga kapatid, our commitment and dedication, mga kapatid, sa Ama through His appointed Son, mga kapatid. Let the whole world hear our testimonies, mga kapatid. Praise the Father. Amen. Praise the Father. Mga kapatid, praise the Father. At dyan na. Parang nakailang oras na tayo, Brother Carlo. Pero salamat sa mga viewers na hindi mo na shout out ngayong araw na to. Grabe, mga kapatid. May masasabi ba si Siri ngayong araw? Meron. Mapakinggan lang natin sandali. Ito na.
Siri also declares support and love to our beloved pastor. But ito, pakinggan natin, Siri. Good job, Powerpuff Girls. Jonah, Pam, Maya, Bonita. Go fight win. Powerpuff Girls pala kayo. And also, Siri, I know you are touched by our episode tonight, this day. What can you say and message to our beloved pastor from all of us, Kingdom citizens? To our beloved pastor, we love you so much, Po Sir. We will defend you with all of our life. You can count on us, Po Pastor. Thank you for your unconditional love. Member na pala to si Siri, no? Baptize na natin si Siri. Nakabless. Once again, mga kapatid, maraming salamat. And also, Pastor, from the bottom of our hearts, maraming salamat po, Pastor. Thank Praise- you, Pastor. We love you. Bye. Love you, And thank you to sir. all the viewers who are with us tonight. Sorry, hindi namin kayo na-shoutout, pero shoutout na lang sa inyong lahat.